Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa pagpapanumbalik ng lakas, enerhiya, at mahimbing na pagtulog sa gabi para sa mga lalaking may edad 60 pataas gamit ang isang simpleng mani. Magino, hayaan ninyong itanong ko sa inyo ang isang bagay na maaring masakit marinig sa sandaling ito. Kailan ang huling beses na naramdaman ninyong tunay kayong buhay sa gabi? Kapag malakas ang inyong katawan, matatag ang inyong enerhiya, malalim ang inyong tulog, at matibay ang inyong pagkalalaki ng walang kahirapan. Para sa napakaraming lalaking may edad 60 pataas, ang mga gabing iyon ay tila isang malabong alaala. Ang totoo, habang tumatanda tayo, mas mabilis na humihina ang ating lakas kapag lumubog ang araw. Ngunit narito ang matinding katotohanan na kailangan ninyong marinig. Isang maliit na manibago matulog ang maring magpabago ng lahat ng iyon halos kaagad. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang urologist at men's health specialist na may higit 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga lalaking tulad ninyo. Nakasama ko ang libu-libong pasyente na akala nila ay tapos, na ang kanilang pinakamagagandang araw hanggang sa matuklasan namin ang simpleng, natural na estratehiya na nagbalik ng kanilang potensi, ng kanilang sigla, at ng kanilang kapayapaan ng isip. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay mula sa mga dekada ng siyensiya, ngunit mula rin sa napakaraming totoong lalaki na nakaranas ng pagbabagong ito ng personal. At narito ang maaring ikagulat ninyo. Ang susi sa pakiramdam na mas bata sa gabi ay hindi isang reseta ng gamot o isang mamahaling suplemento. Hindi ito matatagpuan sa opisina, ng doktor o sa operating room. Nandiyan lang iyan sa pasilyo ng grocery store, isang bagay na nadaanan ninyo ng daang beses nang hindi ninyo napagtanto ang kapangyarihan nito. Isang mani na gumagana sa natural na ritmo ng inyong katawan upang ibalik ang nawala sa paglipas ng panahon? Kaya, narito ang aking pangako sa inyo, kung mananatili kayo sa akin, matutuklasan ninyo kung paano may babalik ng manina ito ang mas matibay na erections, mapalakas ang inyong enerhiya, at makatulog kayong muli ng mahimbing sa buong magdamag. Sa ilang sandali, ilalahat ko kung ano eksakto ang manina ito, kung bakit ito gumagana, at kung paano ninyo ito magagamit simula ngayong gabi. Tiwala kayo sa akin, ayaw ninyong palampasin ito. Bago tayo sumisid, siguraduhin i-hit ang subscribe button at i-on ang notification bell upang hindi ninyo kailanman mapalampas ang isa pang payo sa kalusugan na sinusuportahan ng doktor at idinisenyo para sa mga lalaking may edad 60 pataas. At gusto kong marinig mula sa inyo. Kung handa na kayong, subukan ang simpleng manina ito sa gabi para sa mas mahusay na lakas, enerhiya, at pagtulog, ay type ang isa sa mga komento. Kung hindi pa kayo sigurado, ay type ang 0 at sabihin sa akin kung ano ang pumipigil sa inyo. Binabasa ko ang bawat tugon. Ngayon na naintindihan ninyo ang pangako ng isang malakas na manina ito, simulan natin sa unang tanong na kailangang itanong ng bawat lalaking may edad 60 pataas. Bakit napakabigat, nakakapagod, at naiba ang pakiramdam nga gabi sa mga araw ng ating kabataan? Dito tunay na nagsisimula ang pagsubok. Aisa, bakit mas nararamdaman ng mga lalaki ang pagtanda sa gabi? Kapag nakaupo ako sa tapat ng malalaki sa aking opisina, marami sa kanila ay nasa edad 10, 70, kahit 80. Madalas kong naririnig ang parehong tahimik na pagtatapat. Doktora, maayos ang pakiramdam ko sa umaga. Ngunit pagdating ang gabi, pakiramdam ko matanda na ako. Pakiramdam ko mahina ako. Pakiramdam ko hindi na ako ang sarili ko. Siguro naramdaman ninyo rin ang pareho. Gumising kayo na may sapat na enerhiya. Ginagawa ninyo ang inyong araw. Ngunit habang lumubog ang araw, may nagbabago. Mas mabigat ang pakiramdam ng inyong katawan. Mas masakit ang inyong nga kalamnan. Bumabagal ang inyong isip at ang spark na minsang nagbigay sa inyo ng kumpiyansa sa kwarto ay tila nawawala.
Hindi ito imahinasyon ninyo. Ang gabi ay tunay na nagbubunya ngang mabita na iniwan ng pagtanda. Bakit nangyayari ito? Sa mas batang edad, ang magabi ay kung kailan nagsisimula ang natural na proseso ng pagpapagaling ng katawan, tumataas ang production ng testosterone, nagre-relax ang mga daluyan ng dugo, at naghahanda ang utak para sa malalim na pampanumbalik na pagtulog, kaya ang mga kabataang lalaki ay maaring makpuyat, mag-enjoy sa intimacy, at bumangon pa rin kinabukasan na puno ng enerhiya, ngunit pagkatapos ng 60. Ang mismong mga sistema na minsang nagtrabaho para sa inyo ay nagsisimulang makpalya. Bumabagal ang paglabas ng testosterone. Bumaba ng husto ang produksyon ng nitric oxide, ang susi sa malusok na daloy ng dugo. Nananatiling mataas ang stress hormones tulad ng cortisol kung kailangan itong bumaba. At ang resulta, mas matanda ang pakiramdam ninyo sa gabi kaysa sa anumang oras ng araw. Hindi lang ito tungkol sa pagkapagod, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Kapag nawala ang siglang ng isang lalaki sa gabi, hindi lang siya nawawalan ng tulog, nawawalan din siya ng kumpiyansa. Nag-aatubili siya sa kanyang partner. Nakakaramdam siya na pakabagabag at pakabigo sa halip na kalmado at malakas. Naalala ko ang isang pasyente na nagsabi sa akin na kinatatakutan niya ang oras ng pagtulog dahil ito ang naging bahagi ng kanyang araw kung saan siya nakakaramdam ng pinakamalaking pagkatalo. Nawa ako doon dahil alam kong hindi kailangang maging ganun. At narito ang nakapagpapatibay na katotohanan. Ang pakiramdam na matanda sa gabi ay hindi isang permanenteng kondisyon. Ito ay isang senyales. Ang inyong katawan ay umiyak para sa suporta. Suporta na maaari ninyong ibigay sa pinakasimpleng paraan. Diyan, papasok ang night nut. Isang dakot lang bago matulog ay maaring magbigay na eksaktong nutrisyon na nawawala sa inyong tumatandang katawan. Nutrisyon na maaring gawing panahon ng pagpapanibago ang inyong mga gabi mula sa panahon ng kahinaan. Ngayon, marahil ay nagtataka kayo, ano ang nawawalang bahagi na ito? Ano ang manina ito na maring magbalik ng potency, sigla, at tulog? Manatili kayo sa akin dahil sa susunod na seksyon. Ilalahad ko kung ano eksakto ito at kung bakit ito gumagana tulad ng lihim na reseta ng kalikasan para sa malalaking may edad antay 60 pataas. 2. Ang nawawalang piraso. Ang night nut. Para sa potency. Sa loob ng maraming taon, pinanut ko ang malalaking naglalakat sa aking opisina na may daladalang parehong tahimik na pasanin. Pagod na mata, naaatubiling boses, at matinding pagkabigo na hindi na tumutugon ang kanilang katawan tulad ng dati. Sinabi nila sa akin ang tungkol. Samga, pildoras na sinubukan nila, ang walang katapusang suplemento na nakahanay sa kanilang cabinet, kahit ang mga produkto sa telebisyon sa gabi na nangangako ngang himala ngunit nakbibigay ngang pagkabigo. At naramdaman ko ang kawalan ng peasa sa kanilang mga salita. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang sagot ay hindi kailanman nasa isang boteng reseta o sa ilang mamahaling formula? Paano kung ang nawawalang piraso ay isang bagay na kasing humble at ordinaryo gaya ng mani na maaari ninyong hawakan sa palat ng inyong kamay? Ang mani na iyon ay ang walnut, at ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng lalaki? Kapauna kong ipinaliwanag ito sa aking mapasyente. Nakikita ko ang halong-halong kawalan ng paniniwala at kuryosidad. Ang mga walnuts ay mayaman sa L-arginine, isang compound na ginagawang nitric oxide ng inyong katawan, ang mismong gas na nagpapahintulot sa madaluyan ng dugo na mag-relax at magbukas, na lumilihang ang pagdami ng sirkulasyon na kinakailangan para sa isang malakas at pangmatagalang erection. Nagdadala rin sila ng omega 3 fatty acids na mahalaga para mapanatiling flexible at malusok ang mga daluyang ng dugo. At marahil ang pinakanakakagulat, ang mga walnuts ay naglalaman ng natural na melatonin, ang hormon na nagbibigay ng senyales sa inyong utak kung kailan oras na para sa malalim at pampanumbalik na pagtulog. Naalala ko ang isang pasyente
Isang lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 60 na lumapit sa akin na kumbinsido na tapos na ang kanyang intimate life. Sinubukan niya ang lahat ng walang tagumpay. Nang iminungkahi ko ang isang bagay na kasing simple ngang walnuts bago matulog, natawa siya sa simula, ngunit sa loob ngang ilang linggo, bumalik siya na may luha sa kanyang mga mata. Sinasabi sa akin na ang kanyang magabi ay tila nagbago. Hindi lang siya nakatulog ng mas mahimbing, kundi nagbalik din ang kanyang kumpiyansa sa kwarto sa paraang akala niya ay impossible. Kaya ito ang dahilan kung bakit tinatawag kong walnuts ang night nut para sa potensi. Tinatamaan nila ang mismong ugat ng nawawala sa malalaking may edad 60 pataas, daloy ngang dugo, balansing ngang hormon, at pampanumbalik na pagtulog. Hindi ninyo kailangang pahirapan ang solusyon kung dinisenyo na ito ngang kalikasan. Ngunit gaano man kalakas ang mani na ito, nananatili ang tanong, bakit kailangan ng inyong katawan ang ganitong uri ng suporta ng napakasidi pagkatapos ng 160? At ano ang nangyayari sa mga mahahalagang nutrisyon na iyon habang lumilipas ang mga taon? Sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa inyo kung bakit nawawala ang natural na kalamangan ng inyong katawan sa pagtanda at kung bakit ang mga walnuts ay nagiging hindi lang nakakatulong kundi mahalaga. 3. Bakit nawawala ang mahahalagang nutrisyon pagkatapos ng 60? Isa sa mga pinakamahirap na katotohanan na ibinabahagi ko sa aking mga pasyente ay ang katawan ng lalaki pagkatapos ng 60 ay hindi na ang parehong makina tulad ng dati. Ang makina na minsang umugong sa enerhiya ay nagsisimulang umubo. Hindi dahil may nagawa kayong mali, kundi dahil tahimik na inaalis ng panahon ang mismong nutrisyon na nagpapanatili sa inyong malakas. Narinig ko ang napakaraming lalaki na nagsabi sa akin, "Doktora, pareho pa rin ang kinakain ko tulad ng dati, ngunit hindi na pareho ang pakiramdam ko," at tama sila. Kahit na pareho ang kinakain, ang inyong katawan ay hindi na sumisipsip o gumagawa nga pangunahing nutrisyon tulad ng ginawa nito nung mas bata pa kayo. Halimbawa ang nitric oxide. Sa inyong 30S and 40S, madaling gumawa ang inyong katawan ng molekulang ito. Tinutulungan ang inyong nga daluyan ng dugo na magbukas ng malawak, pinapanatiling malakas ang inyong sirkulasyon at binibigyan kayo nga uri ngang katigasan na ipinakakatiwala ninyo. Ngunit pagkatapos nga 60, maaring bumaba ang produksyon ng nitric oxide ng kalahati o higit pa. Ibig sabihin, kahit may pagnanasa kayo, nahihirapan ang inyong katawan na tumugon, ang pareho ay nangyayari sa melatonin. Sa kabataan, binaha kayo ang inyong utak ng natural na sleep hormone na ito gabi-gabi. Ginagabayan kayo sa malalim na pahinga. Pagkatapos ng 60, bumaba ng husto ang maantas. Iniwan kayong napapagulong-gulong sa kama sa mismong oras na kailangan ng inyong katawan ang pinakamaraming pagpapagaling. At huwag nating kalimutan ang testosterone. Bagamat hindi ito nawawala kaagad, nagiging halata ang mabagal na pagbaba pagkatapos ng 60. Mas kaunting testosterone ay nangangahulugan ng mas kaunting enerhiya, mas kaunting kalamnan, mas kaunting kumpiyansa, at mas kaunting ang apoy na nagpaparamdam sa isang lalaki na buhay. Pagsamahin ang lahat ng pagbabang ito, at hindi nakakagulat na napakaraming lalaki ang naglalarawan ng kanilang magabibilang ang oras kung kailan tila bumabagsak ang lahat. Naalala ko ang isang Ginoo na nagsabi sa akin, "Pakiramdam ko ay tumutulo ang lakas ng aking katawan patak-patak, at hindi ko alam kung paano takpan ang mga butas." Ang larawan na iyon ay nanatili sa akin dahil eksakto iyon ang nangyayari kapag nawawala ang nutrisyon sa pagtanda. Nawawalan kayo ng sigla ng hindi man lang ninyo napagtatanto. Ngunit narito ang pag-asa. Maari ninyong palitan ang nawawala. Nagbibigay ang mga walnuts ng mismong nutrisyon, arginine para sa nitric oxide, omega-3s para sa mga daluyan ng dugo, at melatonin para sa pagtulog na hindi na ginagawa ng sagana ng inyong katawan. Ang tanong ngayon ay,
Paano ninyo malalaman kung kailan nawawala ang mga mahahalagang nutrisyon na ito? Ano ang nga senyales na umiya ang inyong katawan para sa tulong bago pa ninyo mapansin ang malaking pagbaba? Sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa inyo ang mga tahimik na sintomas na pinapalampas ng karamihan ng mga lalaki at kung bakit ang maagang pakilala sa mga ito ay maring magdulot ng malaking pagkakaiba. 4. Ang tahimik na sintomas ng kakulangan. Ang pinakamalaking ikinababahala ko bilang isang manggagamot ay kung gaano katahimik na gumagapang ang mga kakulangang ito. Hindi sila nag-aanunsyong malakas na alarma o biglang pagbagsa, sa halip, bumubulong sila. Dahan-dahang, sinisira ang inyong kalidad ng buhay hanggang sa isang araw, ay mapagtanto ninyong hindi na kayo ang lalaking dati. Nakasama ko ang mga lalaki na umamin na hindi nila matandaan kung kailan ang huling beses na nakatulo sila ng mahimbing sa buong damay. Ang iba ay nakatatapat na iniwasan nila ang intimacy, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil takot sila sa pakabigo. Gayunpaman, ang iba ay nagsasabi sa akin na gumigising sila tuwing umaga na mas pagod kaysa noong matulog sila. Hindi ito random na reklamo. Ito ang paraan ng katawan sa pagsenyales na nawawala ang mahahalagang nutrition. Ang unang sintomas ay hindi mapakali na pagtulog. Maring magising kayo ng maraming beses, minsan nang walang malinaw na dahilan, o nakahiga na gising at nakatingin sa kisame matagal matapos ninyong patayin ang ilaw. Ang sirang ritmo na iyon ay nagnanakaw sa inyong katawan ngang malalim na yugto ngang pagtulog na nagpapanumbalik ngang nga hormon at nagpapagaling ngang nadaluyan ng dugo. Ang pangalawang sintomas ay mas mahinang erections o pakawalang morning firmness. Subtle ito sa simula. Napansin ninyo na mas matagal bago tumugon o hindi na kasing reliable ang pakiramdam tulad ng dati. Sa paglipas ng panahon, ang subtlety na iyon ay nagiging pinagmumulan ng pagkabigo at maging ng kahihiyan. Ang pangatlong sintomas ay pagkapagod sa araw. Kahit na sapat ang oras ng tulog ninyo, gumigising kayo na antok, matamlay, at walang motibasyon. Pakiramdam ninyo ay tumutulo ang inyong energy tank. Idagdag pa ang pagbabago ang mood, pagkamayamutin, at ang unti-anting pakawala ang kumpiyansa. At bigla, ang malilit na kakulangang ito ay nakakaapekto sa inyong marelasyon, sa inyong kaligayahan, at sa inyong sarili. Isang lalaki ang minsang nagsabi sa akin, "Doktora, akala ko stress lang. Akala ko normal lang ito sa edad ko." At iyon ang pinakamalaking trahedya. Napakaraming lalaki ang naniniwala na ang sintomas na ito ay simpleng presyo lang ng pagtanda. Ngunit hindi sila. Sila ay ngababala, pulang bandila na ang inyong katawan ay naubusan ng laman, nahahangat ng nutrisyon na minsang sagana. At ang pagwawalang bahala nga, ito ay nagpapabilis lang ng pahina. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang tanggapin ang mabagal na pagkawala na ito. May natural at abot kayang paraan upang palitan ang nawawala sa inyo at muling maramdaman ang sarili ninyo. At nagsisimula ang lahat sa paggawa ng tamang papipilian sa gabi. Alingmani ang may hawak ngang susi at bakit ito nakakahigit sa bawat iba pang opsyon para sa mga lalaking may edad 60 pataas? Iyan mismo ang ilalahat ko sa susunod. 5. Ang tamang mani sa tamang paraan. Kapauna kong sinabi sa isang lalaki na ang sagot sa kanyang mga problema sa gabi ay maring matakpuan sa isang simpleng mani, madalas siyang tumingin sa akin ng hindi makapaniwala. Narinig ko na ito ng napakaraming beses. "Doktora, paano makakaroon ng malaking pagkakaiba ang isang bagay na napaka-ordinaryo?" Ngunit iyan ang kagandahan ng kalikasan. Nagtatago itong pambihirang kapangyarihan sa mga pinakahindi kapansin-pansing lugar. At sa lahat ng mamani na nakikita ninyo sa tindahan, almonds, cashews, pecans, pistachios, isa lang ang namumukot tangi bilang natatanging idinisenyo upang matugunan ang pangangailangan ng mga lalaking may edad 60 pataas. Ang mani na iyon ay ang walnut. Ang mga walnuts ay higit pa sa isang merienda.
Sila ay isang concentrated na paketa lahat na hinahanap inyong tumatandang katawan sa gabi. Ang kanilang L-arginine content ay nagpapalusok sa produksyon ng nitric oxide, nagbubukas ng gadaluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon kung saan ninyo ito pinakailangan. Ang kanilang omega-3 fatty acids ay nagpapalusok sa puso at utak, nagpoprotekta laban sa pamamaga at paninigas na nagnanakaw ngang sigla ngang mga lalaki. At pagkatapos ay ang nakatagong regalo, natural na melatonin. Habang ang ibang mani ay maaring sumuporta sa enerhiya o kalusugan ng puso, ang nga walnuts ay nagdadala ng bihirang kombinasyon na sumusuporta sa erections, stamina, at malalim na pampanumbalik na pagtulo ng sabay-sabay. Hindi aksidente na tinatawa ko silang night nut para sa potency. Hindi ko malilimutan ng isang pasyente na nasa edad 70s na sumubo sa kanila sa unang pagkakataon. Matagal na siyang tapat sa almonds, naniniwalang ginagawa niya ang pinakamalusog na pagpipilian. Ngunit pagkatapos, lumipat sa walnuts bago matulog, sinabi niya sa akin, "Doktora, hindi ko alam kung ano ang nawawala sa akin. Iba na ang tulog ko ngayon, mas malakas ang pakiramdam ko sa umaga." At napansin din ng asawa ko, hindi natatangi ang kanyang kwento. Nakita ko ang pagbabagong ito na paulit-ulit na nangyayari. At palagi akong pinapaalalahanan kung gaano kadalas ang pinakasimpleng sagot ay ang mga napapalampas natin. Gayunpaman, hindi lang ito tungkol sa pag-alam kung aling mani ang pipiliin. Ito ay tungkol sa kung paano ninyo ito ginagamit. Kailangang kainin ang walnut sa tamang paraan sa tamang oras upang ma-unlock ang kanilang buong benepisyo. Napakaraming lalaki ang nakakamali na nagpapahina sa kanilang kapangyarihan ng hindi man lang nila napagtatanto, kaya ito ang susunod na tanong. Paano ninyo kakainin ng tama ang mani na ito sa gabi upang makuha ang mga resulta na matagal na ninyong hinahangad? Manatili kayo sa akin dahil ang ibabahagi ko ay maaaring maging turning point sa inyong paglalakbay pabalik sa potensi, sigla, at malalim na pagtulog. 6. Paano ito kainin ng tama sa gabi? Natutunan ko sa paglipas ng mataon na kahit ang pinakamalakas na natural na lunas ay maaring mabigo kung hindi ito ginagamit sa tamang paraan. Hindi po exemption ang walnuts. Madalas, naririnig nga malalaki na maganda ang walnuts para sa kanila at pagkatapos ay isinasama lang sa kanilang dieta ng random, umasa ng himala. Ngunit may ritmo ang katawan, at ang timing ay lahat. Kung gusto ninyong ma-unlock ang buong potensyal ng mani na ito, kailangan ninyong bigyan ang inyong katawan ng tamang dami sa tamang sandali. Diyan nakakamali ang napakaraming lalaki. Ang toto, hindi ninyo kailangan ng isang mangkok ng walnuts upang makita ang mga resulta. Sa katunayan, ang labis na pagkain nito ay maaring bumalik na nakiwan sa inyo ng digestive discomfort o hindi kinakailangang calories na naipon sa paglipas ang panahon. Ang sweet spot ay 4 hanggang 6 na kalahati lamang, isang maliit na dakot. Maaring hindi ito mukhang marami, ngunit sa loob ng ilang piraso na iyon ay nakasalalay ang isang malakas na dosis ng L-arginine, omega-3 fatty acids at natural na melatonin. Sapat na ang dakot na iyon upang bigyan ng nutrisyon ang inyong madaluyan ng dugo, pakalmahin ang pamamaga, at senyalesan ang inyong utak na oras na para sa malalim at pampanumbalik na pagtulog. At mas mahalaga ang timing. Kailangang kainin ang mga walnuts mga 1 oras bago matulog, hindi sa umaga, hindi sa hapon, hindi bilang bahagi ng isang mabigat na hapunan. Bakit? Dahil iyon ang oras kung kailan naghahanda ang inyong katawan para sa nightly repair cycle nito. Sa pagbibigay nga, walnuts sa gabi, ibinibigay ninyo ang eksaktong building blocks na kailangan nito sa oras na pinakailangan nito. Isipin ninyo ito na parang pagpapagasolina sa isang makina bago ang mahabang biyahe. Kung walang gasolina, umuubo ang kotse. Sa gasolina, mayos ang takbong lahat.
Naalala ko pa ang isang lalaki na nagsabi sa akin na kumakain siya ng walnuts araw-araw sa loob ng maraming taon, ngunit wala siyang napansin na pagkakaiba. Nang tanungin ko kung kailan siya kumakain, nakibit balikat siya at sinabing, karaniwan sa tanghalian. Nang lumipat siya sa pagkaingang walnuts bago matulog, mabilis na dumating ang mga resulta. Lumalim ang kanyang pagtulog, bumangon ang kanyang enerhiya, at nakbalik ang kanyang kumpiyansa sa mga paraan na ikinagulat niya. Minsan hindi ito tungkol sa paggawa ng mas marami, ito ay tungkol sa paggawa nito ng mas matalino. Kaya, kung gusto ninyong potensi, sigla, at malalim na pagtulog, tandaan ito. Hindi lang ang mismong money ang mahalaga, kundi kung paano at kailan ninyo ito kinakain. Ngunit kapag nakuha ninyo ito ng tama, anong mga pagbabago ang dapat ninyong asahan at gaano kabilis ninyo sisimulang maramdaman ang mga ito? Magpatuloy tayo at tingnan ang transformation timeline na nararanasan ng karamihan ng malalaki kapag committed sila sa nightly habit na ito. Pito, ano ang asahan? Ang transformation timeline. Isa sa mga unang tanong na tinatanong, sa akin ng mga lalaki pagkatapos kong sabihin sa kanila ang tungkol sa walnuts, ay, Doktora, gaano katagal bago ko mapansin ang pagkakaiba? Makatarungan itong tanong, kapag matagal na kayong nahihirapan sa hindi mapakali ng mga gabi, nawawalang enerhiya, at nakakadismayang pagganap, gusto ninyong malaman kung ang simpleng gawin na ito ay tunay na makakapagbago ng nga bagay? Ang totoo? Iba-iba ang katawan ng bawat lalaki. Ngunit nakita ko ang isang consistent na pattern sa aking mga pasyente na committed sa pagkain ng walnuts bago matulog. Sa unang linggo, ang pinakakaraniwang pagbabago ay sa pagtulog. Maraming lalaki ang nagsasabi sa akin na mas mabilis silang nakakatulog at mas counting beses silang gumigizing sa gabi. Para sa ilan, ito mismo ay tila isang maliit na himala dahil ang pagtulog ang pundasyon ng lahat. Sa mas mahusay na pagtulog ay dumarating ang mas matata na mood, mas matalas na pag-isip, at mas kaunting pakamayamutin sa araw. Sa ikalawang linggo, nagsisimulang tumaas ang enerhiya sa umaga. Hindi na kayo nakakaramdam ng bigat sa pagbangon sa kama. Nagsisimula kayong mapansin na ang mga gawain na dati ninyong ipinagpapaliban ay hindi na mukhang nakakatakot. Ang pakiramdam ng pagiging matamlay ay nagsisimulang mawala. Sa ikatlo o ikaapat na linggo, may nangyayaring kapansin-pansin. Nagiging mas matibay ang erections, lalo na ang morning erections, na isa sa pinakamalinaw na senyales ng kalusugan ng vascular. May mga lalaki na naglalarawan ng pakbalik ng morning firmness na may halong ginhawa at pagmamalaki dahil ito ay nagbibigay ng senyales na ang kanilang katawan ay may kakayahan pa rin, tumutugon pa rin, buhay pa rin, at hindi lang ito pisikal. Lumalaki ang kumpiyansa, nagsisimulang lumapit ang mga lalaki sa intimacy, ng mas kaunting pag-atubili, at mas maraming pagkasabik, na naglalapit sa mga mag-asawa, sa mga paraan na walang pildoras ang makakapagpalit. Sa pagtatapos ng unang buwan, ang mga benepisyo ay may tendensiyang magpalakasan sa isa't isa. Ang mas malalim na pagtulog ay nagpapalusok sa mas matibay na balanseng hormona. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay sumusuporta sa kalusugan ng puso at pagganap sa sexual. Ang enerhiya ay nagpapalakas sa sarili na nagpaparamdam sa inyo na mas tulad ng lalaking dati. Pinanot ko ang siklo na ito na nagpabago hindi lang sa kalusugan kundi sa makasal, tiwala sa sarili at maging sa pananaw sa buhay. Ngunit narito ang susi. Kailangan ninyong maging matiyaga at consistent. Ang walnuts ay hindi isang quick fix. Sila ay isang nightly investment sa inyong hinaharap na sigla. At kapag kinain ng tama, maaari silang magbigay ng mga pagbabago na hindi kailanman kayang ibigay ng anumang mamahaling suplemento. Gayunpaman, kahit sa isang bagay na kasing natural ng walnuts,
May mga pagkakamali ang lalaki na madalas na ginagawa na sumasabotahe sa kanilang mga resulta. Sa susunod na seksyon, ilalahat ko ang 3 pinakakaraniwang pagkakamali at kung paano ito iwasan upang hindi ninyo mawala ang progreso na pinahirapan ninyong buuin. 8. Iwasan ang 3 karaniwang pagkakamaling ito. Kahit sa isang bagay na kasing natural at malakas ng walnuts, ang tagumpay ay madalas na nakasalalay sa pag-iwas sa ilang simpleng pagkakamali. Nakita ko ang mga lalaki na sumuko ng mabilis, kumbinsido na hindi gumagana ang money, samantalang sa totoo lang, hindi ang walnut ang nagpabigo sa kanila. Ito ay ang paraan kung paano nila ito ginagamit. At gusto kong matuto kayo mula sa mga karanasang iyon upang hindi kayo mahulo sa parehong mga bitag. Ang unang pagkakamali ay labis na pagkain. Hindi ibig sabihin na mas marami ay mas mahusay. Isang dakot, mga 4 hanggang 6 na kalahati ang kailangan ninyo. Kapag kumakain ang mga lalaki nga malalaking halaga sa pag-isip na magpapasiklap ito nga benepisyo, madalas silang nagtatapos sa pananakit ng tiyan, pag-bloating, o hindi gustong pagtaas ng timbang. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagbaha sa inyong katawan, kundi sa pagbibigay ditong ang tamang dami ang gasolina sa tamang oras. Ang pangalawang pagkakamali ay pagkain ng walnut sa maling oras ang araw. May mga pasyente ako na buong pagmamalaking naksabi sa akin na tapat silang kumakain ng walnuts tuwing umaga ngunit umamin na wala silang gaanong napansin na pagbabago. Iyon ay dahil ang magic ng walnuts ay nasa paggamit nito sa gabi. Ang kanilang natural na melatonin ay gumagana sa ritmo ang inyong katawan sa gabi, at ang kanilang nitric oxide boosting arginine ay naghahanda sa inyong sistema habang kayo ay natutulog. Ang timing ay lahat at gabi ang oras kung kailan ang manina ito ay naghahatid ng pinakamalaking epekto. Ang ikatlong pagkakamali ay pagpapares ng walnut sa mabibigat, matatamis o mamantika na pagkain. Nakita ko ang lalaki na kumakain ng walnuts kasama ngang ice cream o inihaw sa asin at mantika. Iniisip na nakakakuha pa rin sila ngang gabenepisyo. Ngunit ang lahat ng mga additives na ayon ay maaring magpabaya o magpawalang bisa sa mga positibong epekto. Pinakamalakas ang mga walnuts kapag kinain ng plain, raw, at simple. Manilang, wala nang iba pa. Naalala ko ang isang pasyente na nagsabi sa akin na kumakain siya ng walnut sa loob ng ilang buwan nang walang pagkakaiba. Nang tanungin ko kung paano, tumawa siya at umamin, karamihan ay candied walnuts pagkatapos ng hapunan. Nang lumipat siya sa raw walnuts 1 oras bago matulog, mabilis na dumating ang resulta, mas mahusay na pagtulo, mas maraming enerhiya, at mas malakas na pagganap. Ipinapaalala nito sa akin ang isang bagay na sinasabi ko sa lahat ng aking mga pasyente. Hindi lang kung ano ang kinakain ninyo, kundi kung paano ninyo ito kinakain. Ang pag-iwas sa mga pagkakamaling ito ay maring mukhang simple, ngunit sila ang gumagawa nga pagkakaiba sa pagitan ngang pagkabigo at pagbabago. At kung gusto ninyong i-maximize pa ang kapangyarihan ng walnuts, may paraan upang pagsamahin ang maito sa ilang pangunahing nutrisyon para sa mga resulta na lampas sa kayang gawin ng walnuts lang. Sa susunod na seksyon, ilalahat ko ang malakas na kombinasyon na iyon at kung bakit ito ang maaring maging lihim na sandata para sa mga lalaking may edad 60 pataas. Siyam. Ang lihim na boost. Walnut kasama ang iba pang nutrisyon. Sa paglipas ng mataon, natutunan ko na ang katawan ay madalas na tumutugon ng pinakamahusay kapag binibigyan natin ito hindi lang ng isang tool, kundi ng isang kumpletong hanay ng matul na nagtutulungan. Malakas ang walnuts ng mag-isa, ngunit kapag pinagsama sa ilang iba pang pangunahing nutrition, ang nga resulta ay maaring kamangha-mangha. Tinatawag ko itong lihim na, bawin mo ang iyong lakas, tulok, at kumpiyansa dahil maaring hubugin tayo ang edad. Ngunit hindi nito kailangang tukuyin tayo. Ngayon pumunta at angkinin ang manggagabi, ang umaga,
at ang taong palagi mong nilalayong maging. Mga Ginoo, bago tayo magsara, gusto kong direktang makipag-usap sa inyo. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa, kung ito ay nagpapaalala sa iyo na ang buhay pagkatapos ng ay maari pa ring maging puno ng lakas, pagpapalagayang loob, at kapayapaan, humihingi ako ngang isang maliit na pabor bilang kapalit. Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang i-like ang video na ito. Maaring mukhang simple. Ngunit ang bawat pag-click ay nagsasabi sa platform na ang kalusugan ng mga lalaki ay mahalaga at nakakatulong itong dalhin ang mensaheng ito sa libu-libong iba pang mga lalaki na tahimik na nahihirapan. Ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan, kapatid o maging sa iyong anak dahil minsan ang isang pausap ay maaring makapagbagong buhay. At gusto kong marinig mula sa iyong personal, magiwan ng komento sa ibaba at ipaalam. Sa akin kung handa ka nang subukan ang gabi-gabing ritual na ito. Ay type ang kung magsisi mula ka ngayong gabi o sabihin sa akin ang iyong kwento upang ang iba ay matuto at makakuha ang lakas ang loob sa iyong masalita. Kontribisyon ay babalik sa paglihangang matapat na payo na sinusuportahan ng doktor para sa malalaking mahigit 60 taong gulang na karapat-dapat na mamuhay ng may dignidad at lakas. Sama-sama tayong makakabuo ng isang komunidad kung saan walang tao ang nakadarama na nag-iisa sa kanyang pakikipaglaban para sa sigla.